people, ngayong araw nga pala, second day na to ng enrollment journey ko. Pasensya na nga pala kung late ko na to na-upload. Last month pa nga tong vlog na to kasama nung isa ko nung first journey ko. Pero so ayun na nga, pupunta kami ulit sa PCU para mag-enroll ako. Kaso wala pa akong voucher copy kaya hindi ko sure kung makaka-enroll talaga ako. Ano masasabi mo? Wala. Ba't wala akong masasabi? Ba't mayroon? Ba't mayroon? Bili ka na folder. Uy. Ano ba? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Wala. Ito na. Pumunta nga pala kami dyan ng palengke para bumili kami ng folder niya. Nung nakaraan kasi pumunta kami ng PCU, then kailangan pala may folder ka kapag STEM naman kulay green, tas pag TBL kulay pink. Pumunta pala ako niyan sa school, bumalik ako kasi sabi ng guard wala daw yung mga teacher kaya bumalik na lang ako kinabukasan. Hindi ko na nga nabidyohan sa loob ng school kasi sobrang daming tao dun sa loob na yun, kasi sobrang daming mga taong nagpapa-enroll doon. Pagkabalik ko nga sa school na yun, tinignan ko yung school, sobrang dami na palang pinagbago. Dumiretso na nga pala ako dun sa office kung saan ako kukuha ng voucher copy, kaso sabi ng teacher dun wala daw silang na-encounter na ganun. Nagdalawang isip pa nga kami pumunta dyan sa PCU kasi wala nga akong dala na vouchers copy na hinihingi ng PCU. Kaso sabi naman ng teacher dun sa pinapasukan ko before, sabi niya wala daw silang na-encounter na voucher copy ganun kasi automatic na daw yon. Tapos sabi pa ni ma'am, bumalik na lang daw ako doon at magtanong kung ano ba yung voucher copy na hinihingi nila, kaya no choice kami. Nagdalawang isip nga ako dyan kasi sayang talaga sa pera dahil ang layo ng PCU. Sumakay na nga pala kami doon ng tricycle at dito na kami nagpababa sa sakayan ng jeep. Grabe naman kung mapapansin mo talaga yung daan dito, sobrang maputik at sobrang may baha-baha pa. Tapos makikita mo yung sapatos namin kulay puti pa. Tapos mapapansin mo din dyan yung puti kong pants, kaya nagdadahan-dahan talaga ako sa paglalakad kasi baka tumalsik yung mga putik dun sa pants ko. Alam nyo ba, may sasakay na sana talagang babae dito sa harapan kanina, kaso sabi nung kuya driver pandalawahan daw yung sa harapan kaya kami na lang daw yung sa harapan, tapos si ate dun na lang daw sa likod. May kita mo sa mata ni ate yung galit Pagkatapos nga ng biyahe namin nandito na kami sa Robinson. Tumawid nga pala kami dyan para makasakay pa kami ng isang jeep. Nakapunta na nga pala ako ng PCU that time kaya alam ko na yung mga dadaanan. Malapit nga lang tong Robinson dito sa Dasma SM kaya hindi na kami masyado nahirapan kung saan kami pupunta. Kaso ang poproblemahin namin paano kami makakasakay ulit kasi pagdating namin doon walang cab. Live update guys, wala na kaming masakyan dito. Wala kaming masakyan papunta PCU. At wala, nasa na kayo mga kuya driver? Nasa na kayo? Noong unang punta ko nga sa PCU, nagtanong-tanong kami kung saan yung sakayan papuntang PCU. Then sabi ni kuya driver, may makikita kaming white cab dito, kaso wala naman. Nung nakaraan nakasakay kami ng white cab, pero ngayon nag-jeep na lang kami. Natsyempuhan lang siguro namin na meron dun papuntang PCU na naka-white cab, kaya ayun. Then ayan, dito na nga kami sa PCU. Dumiretso na nga kami dun sa building kung saan kami magpaparegister. Kaso wala talaga, hindi talaga daw ako makakapag-enroll pag wala daw akong vouchers copy na yon. Then nakausap ko din yung teacher dito that time. Sabi niya mawawalan daw ako ng voucher kung nag-aral daw ako private last year. So ayun, doon ko na nga nalaman na wala na pala akong voucher. Kasi yung voucher ko nandoon sa private school na pinapasukan ko nung grade 11. Kaso ayoko na bumalik doon. Kaya yun, pumunta na lang muna kami dito ng SM para makapaggalagala at makapagpahangin ng konti. Sobrang lamig kasi dito sa SM kumpara dun sa labas na sobrang init. Hi guys, live update. Nasa SM kami. Ano sasabi mo? Nakakuan daw sa
Kung mapapansin nyo nga dyan na sobrang haggard ko na talaga tapos yung buko gulo-gulo na din. Hindi na nga kami nagtagal dito sa SM kasi wala naman rin kaming pera. Dumaan nga kami dyan sa National Bookstore kasi sobrang daming tao doon kaya lumabas din kami. Ang dami ko nga sanang gusto bilhin doon kasi wala akong pera. Pagkatapos nga nun lumabas na kami ng SM. Pupunta na nga pala kami sa sakayan para naman maaga kami makauwi. Mula SM hanggang terminal malayo-layo pa nga kaya kailangan pa naming lakarin papunta doon. Hindi na nga pala kami nagpaabot dyan ng hapon sa SM kasi pagdating ng hapon sobrang haba na ng pila dun sa cab. May pila pala dun sa sakayan ng cab kaya kapag nahuli ka talaga kakailanganin mo talaga maghintay ng sobrang tagal. Pagpatak na alas 5 sobrang haba na ng pila kaya kung mas maaga ka mas mabilis ka makakauwi. Then ayun na nga dito na nga ulit pala kami pinasakay sa harapan kasi kaming dalawa. Mas mahangin nga dito sa harapan kumpara dun sa likod. No? Sobrang rush na nga yung pagpapa-enroll ko dyan. Kasi ilang araw na lang pasukan na pero wala pa akong school na napapasukan. No choice na talaga ako dyan. It's either na bumalik ako sa dati kong school or mag-stop na lang ako. Sobrang dami kasing bayarin kapag bumalik ako sa dati kong school. Monthly kasi may mga event tapos monthly dalawa pa yata yung event. Kada event pa pumapatak ng 1,000 hanggang 3,000 pataas yung bayarin. Tapos magbabayad ka pa monthly dun para sa aircon fee. Kapag hindi ka nga nakabayad, wala kang exam. Ganun lang yun doon. Nakakatulog nga pala ako sa biyahe kaya hindi ako masyadong nakakapag-update. Then ayan na nga pala, nakauwi na nga pala kami dyan. Nag-tricycle na nga kami dyan para makapunta na kami sa bahay at makapagpahinga. Hays, naku, uuwi na naman tayo na walang napala. Sayang na naman yung pera natin. 2 tricycle tapos 4 na jeep. Balikan na yun. Kaya ayun, baka magdi-decide muna ako na mag-stop muna. Muntik na nga ma-short yung pera ko dyan pa uwi. Sabi ko nga sa kasama ko, lakarin na lang namin pa uwi kaso sobrang layo nun kaya mapapagod kami. Kaya ayun, buti nga nagkasya pa yung pamasahe namin papunta dito sa bahay. Wala nga pala kaming dalang payong dyan kaya kung mapapansin nyo, sobrang init talaga. Pagpasok nga namin dito sa bahay, diretso pahinga na talaga. Around 6:30 na yata to ng hapon kaya medyo madilim na. Hindi pa nga ako nagpapalit dyan ng damit, bali nagtanggal lang ako ng sapatos at medyas ko. Eto nga pala yung pusa namin na si Alexandria. Ang ganda niya, diba? May lahi kasi yan. Sayang nga wala pa akong pambili ng collar niya. Pupunta nga pala ako ng palengke para bumili ng mga merienda namin. Nagugutom na kasi ako. Wala nga pala akong kasama dyan papuntang palengke kasi yung isa tulog na tulog. Napagod yata sa biyahe kaya tulog na tulog. Ako tulog na tulog naman ako sa biyahe kaya hindi ako masyadong inaantok. Naglakad nga lang ako dyan papuntang palengke. Mga gantong oras talaga sobrang dami nang namimili dito sa palengke para sa gabihan nila. Ano ba tama, gabihan o hapunan? Basta ayun, bibili nga sana ako ng chicken dito sa 5 star kaso wala silang niluluto. Kaya lumipat na lang ako dito sa kabilang lechonan. Ang pangalan yata nito Sir Pedro. Basta ayun, sa harap lang to ng barangay ng San Marino. Nasasarapan nga ako dito sa luto ng manok nila, parang katulad lang rin ng Andox. Ang sauce nga pala nila dito is toyo. Parang ikaw laging tinutoyo, char. Isang manok nga yung binili ko dito para marami na. Feeling ko din kasi marami akong makakain. Pagkatapos ko nga bumili ng manok, dumiretso na ako dito sa Miltihan. Malapit nga lang pala to. Dito nga lang pala to sa gilid ng barangay kaya mabilis lang makikita. Ang pangalan pala ng tindahan na to ay Simonity. Madami nga pala silang iba't ibang tinitinda. Meron silang buy one take one na burger, milk tea, at mga fries at iba pa. Kaya marami ding mga estudyante na pumupunta at bumibili dito kasi meron silang waiting area. Gilid nga lang pala to ng barangay at dati kong school na pinapasukan kaya maraming pumupunta dito. Halos araw-araw napapadaan ako dito at nakikita ko sobrang taong mga tumatambay dito. Then ayun na nga, napaggabi na nga ako dito nang kakaintay dun sa milk tea na binili ko dahil nga sarado dun sa kabila. Tuwing gabi o hapon namamangha ako sa paligid dito. Paano ba naman kasi ang laki ng puno dito kaya parang nagiging fossil siya kapag tinitingnan
tignan. Tapos ayun na nga, pauwi na nga ako dyan. Naglalakad na ako dyan pauwi. Manok at milk tea lang naman binili ko pero napatagal. Pasensya na nga pala kung medyo malamya yung boses ko. Gabi na kasi ako nang nagbo-voice over nito. So ayun na nga, dito na nga nagtatapos ang aking vlog for today's video. Next naman yung table tour ko. See you on my next video!